Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Paupo tayo lang. Secretary Albert Rosario, Secretary Cesar Purisima, Secretary Greg Domingo, Secretary Real Mendras, Secretary Sonny Coloma, Secretary Julio Bad, Secretary King Dedes, Secretary Lou Antonino, of course, Ambassador Ed Malaya and Dr. Cristina Malaya, leaders of the Filipino community in Malaysia, members of the business delegation accompanying us, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Napansin niyo wala akong teleprompter ngayon. Yung kanina pagkarating namin, talaga napakainit itong mga sumalubong sa amin. Mula sa labas hanggang sa loob nitong hotel na to. At nung binasa ko yung talumpati, nung una ko pagbasa kanina umaga, sabi ko, pwede na rin to. Nung pagtapos niyo ako sinalubong mo, kulang na kulang to. Sa madaling salita, pagkabalik po natin, nag-inaugurate ito kasi nung bagong itinayo yung Petron na stasyon, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng lugar, hindi ko pinalitan yung pangalan, talagang bagong itinatag. At talaga iba na ho talaga Pilipinas ngayon. Tayo na po yung may multinational na nagpupunta kung saan. Hindi lang po ang Petron. Dito rin si Mr. Fred Yao ng Sesto, partner ng AirAsia, na talagang nagpapalawak na ating mga programa sa turismo. Nandito kasama rin natin si Mr. Andrew Tan. No? Yung kanya pong Emperador Brandy, ang buibili na po ng mga vineyards sa Espanya. Hindi ho Espanya ito, extension ha. Sa Espanya hong Spain ang pinag-uusapan natin dito. No? Talaga hong, siguro mga 5 taon na lang, 10 taon, sasabihin naman yung, baka may mga sana walang nagtatampo sa Filipino multinationals. No? Anyway po, para natin umpisan ito. Si Binibining Maria Jasmine, ang nagandog ng awit kanina, may nagsabi ho sa akin, sabi nung pala ang tinig ng Malaysia, truly Asia. Palagi ko naman namin kayo dito yun. Kaya baka malapit na rin natin iyayin bumalik sa Maynila para gawin naman yung part 2 nun. It's more fun in the Philippines. Anyway, kanina parang may mga konting emosyon na naglabasan na. Gawin ko muna medyo magaan yung ating gabi. Bahagi ko sa inyo mga ilang na padala sa aking text na pampangiti. No? Meron kasi ako mga ibang text bait na piling na sa dami ko ng problema, kailangan lang akong patawanin maski papano. Ngayon ang problema lang uno, madalas trying hard. Pilit na pilit yung job. Pero kung minsan may napapadala naman ng isa-isa talaga. Yung isang recently pinadala sa akin, meron daw, alam mo yung mga Pilipino, di ba? Para tayong kilala na basta nagtipon, 3 Pilipino. Nung araw, basta may gitara, may kantahan na. Tapos nauso yung karaoke na kaset pa, kantahan na ulit. No? Minsan, natanong ako ito isang beses. Malapit na ako kasi yung Lenten season, di ba? Doon sa pabasa, may nagtanong sa akin, sino kaya nagpepenitensya? Diba? Yung nakikinig o yung nagbabasa. Anyway, hindi ko yun ang pinadala sa akin. Pinadala sa akin, sabi may singing contest. Tapos dito sa singing contest raw, ang sabi ng judge, ang mananalo dito yung pinakamarami mapatayo na pumalakpak sa kanyang awit. Diba? Siyempre, palaban ulit itong 3 contestant. Yung una, ang kinanta niya yung 3 coins in the fountain. No? So yung mga medyo may discount na po sa Pilipinas, ang nagtayuan, pumalakpak. Ay. Yung pangalawa po kumanta, sabi niya, mas maraming kabataan dito. So kinanta po niya yung Pusong Bato. Yung kabataan naman nung tumayo at medyo mas marami sila. Sabi nung pangatlo ngayon, yung natitira contestant, sabi niya, paano ba gagawin ko dito? Yung una, yung may discount. Yung pangalawa, yung bata-bata. Paano mo mapapatayo? Mas marami dyan. So, sabi niya, nag-isip po. Tapos tinawag siya ng judge. Ikaw, ready ka na ba? Ready na po ako. Pagtangan po ng mic, tumingin sa lahat, tapos biglang kumanta ng Lupang Hinirang. Maliwanag ako kung sino nanalo. Tinitingnan ko lang ang relo natin dahil ngayong gabi papakanin tayo ni Prime Minister Najib. Isang mabait na kaibigan po at tapat na kaibigan ng Pilipinas. Alam ka naman tayo magiging late pa doon, nakakaya naman. Pag okay maglalay, sampahin na lang po ito talumpati na. Problema lang maraming adlib. Anyway, yung narinig na po niyo yung pangalan siguro ni Mrs. Napoles.
So, sabi ko na maalala mo kaya yung programa, baka maganda isa drama natin yung buhay nito. Pumayag naman raw, no? So pagpunta ko ng mga writer, siyempre gagawa ng story eh. No? May tinanong sila, ito kung ganitong pangyayari, no ba maalala niyo dyan? Ay, hindi ko maalala yan. Meron naman raw sitwasyon ganito nangyari. No? Sagutan naman niya, wala rin ako alam dyan. Hindi ko maalala yan. After 3 hours ko nakakapanayam, wala ko sila nakuha. So, cancel na po yung episode na maalala mo kaya sa buhay ni Mrs. Capones dahil wala sa maalala. At isa na lang ako. Papunta ko dito, nagbabasa ako ng dyaryo, pinagtsaga ko na po pati yung kritikong kolumnista. No? So, doon po sa article niya itong araw na ito sa kanyang column, pinupuri niya yung desisyon na dalhin ang EDSA celebration sa Cebu. Dahil meron ng mga gusto magbago ng kasaysayan, sinasabi nila, yung pag-aalsa raw, laban kay Marcos sa Maynila lang nangyari. So dapat lang na makilalanin na iba pang mga lugar. No? At para sa amin, no, yung Cebu, kumukup sa nanay ko, panatagal loob ko na nung nandun siya, nandun ang taong bayan, pangangalagaan siya. Okay. So yung article po niya, ang dami yung paragraph, siguro mga 80%, tama raw na dinala sa Cebu para naman hindi Imperial Manila. Ang dami yung sinabi. Basta dulo nun, tama ang desisyon. Ngayon, kritiko nga ako eh. So pagdating doon sa huling 2 paragraph, sabi niya ngayon, magkano naman kaya ang ginastos nung nilipat dito to? Yung traffic sa EDSA, nilipat rin dito. At meron pa ko siya isang basta. Ganun rin talaga. Yun ang tinatawag na kalayaan. Di okay. Pero sa lulog ko, kako ko ito kaya maging advisor ko. Tama na dinala mo doon, pero bakit mo dinala dito? Sa isang sentence, di ba? Bahala no kayo. Kung pakikinggan pa natin yung gano'n. Anyway po. Kaninong iniisip ko ang ating mga OFW. Maski pa paano nasubukan na natin yung to live in exile. No? From 1980 to 83. Actually, nakabalik ko tayo para makapagtapos natin ngayon noong 81. So ako, 81 to 83, we were living in Boston. Tapos ang masakit nga ako nun, pagdating ng Pasko, meron pa doon maglalabas yung Florida ng ad. Parang tagline hanggang ngayon naalala pa eh. The warm breeze and palm trees of Florida. Gaganyan-ganyan pa. Habang na kami nasa Boston, Christmas ho kasi di winter. No, habang winter, nanginginig ka doon sa bahay na sa kami nakatira, 1929 nung ginawa yun, hindi pa uso yung insulation. No? Tapos papakitaan ka ng mga tao nasa beach. Siyempre, maalala mo yung Pilipinas. Ang problema, hindi mo alam, kailan ba kami papayagang bumalik? No? Sipin niyo yung parang pinakamagandang parte na nung Pasko. Meron nung isang asawa ng doktor. Maliit lang po yung community ng Pilipino sa Boston noong panahon na yun. Nagluluto ng kutsita para sa lahat. Okay. Ibig sabihin nung para sa lahat kayo, tagalawang piraso. No? Ang hirap rin naman nung pagluto ng kutsita. Anyway, nangyari ko nun, pagbalik ko sa Pilipinas, kada makakita ko kutsinta, maskisan. No? Tsaka yung kutsinta, kung minsan, di ba, traditional yan, medyo orange. Okay, brown. Yeah, brown yung una. Yung brown nagiging orange kung minsan. Tapos kung minsan pag tinipid, nagiging puti. So basta nakakita ko, talagang kailangan makakuha ko niya sa palengke, sa supermarket, kung saan, ninanamnam ko talaga. Dahil talaga nung nandun sa Boston, habang kinakain mo, kailan kaya ako babalik sa Pilipinas? Ano ba ang kasalanan ko, pinalayas ako sa Pilipinas? So, in a sense, no, yung, lalo na yung walang katiyakan, kailan ka babalik? No? Yung ilayo ka sa pamilya, sa lahat ng tradisyon, sa lahat ng okasyon, sa lahat ng nagpapagawa sa ating Pilipino. At hindi mo maintindihan yung bakit. No? Yan ang talagang isa sa life-shaping experiences ko po. Okay. So, punta ko muna yung noong 2010, actually sa 2009, nung biglang pinag-isipan na dapat ako tumakbo raw sa pagiging Pangulo, may mga nagpunta sa akin, mga kababayan natin. Iba-iba. Karamihan nun, hindi ko kakilala. Hinikayat nila kung dapat tumakbo ka, dapat ipagpatuloy mo. Di, una ko kong sagot, at alam na palagi ko na, ganyan yung dati ko sagot, di ba? Sabi ko, teka muna, ako'y tumututol sa lahat ng pinagagawa nitong administrasyon. No? Tapos, gagawin niya kung tagapagmana na lahat ng problemang iiwan niya. Sana sinamahan niyo ako dati, baka napaliit natin yung problemang iiwan. No? Tapos, ang
nung ako mag-isa lang, iniisip ko sa sarili ko, tatanggapin ko ba itong hamon na to? No? At kung tatanggapin ko, kailangan masagot yung isang tanong eh. May magagawa ba akong pagbabago? Kung gagawin ko lang ay magpaasa ng wala, di pa sasabihin ko pa yung kondisyon ng kapwa ko Pilipino, dapat huwag na lang. Ngayon, mahirap ba? Mahirap ba yung problema ng imamana ko? Taon-taon ng mga 2 milyong Pilipino na napapanganak. Okay, 2 milyong yun, papaaralin mo, hanapan mo ng trabaho, papakanin mo, at isama mo pa yung wala pang trabaho bago nun. Isang sample lang ng problema po yan. Okay. Ngayon, siyempre, nung napuno tayo sa pwesto, doon natin nalaman, nakita yung iba pa mga problema dahil magaling sila magtago. Yung NFA, nung nag-umpisa yung pinalitan ko, ang utang ng NFA nasa a little over 12 billion pesos. Nung umalis siya sa pwesto, after roughly 9.5 years, no, almost 10 years, ang iniwan po niyang utang mula 12 plus billion, naging 177 billion pesos. Okay. Tapos, siyempre, ako may tangan, kailangan gawin ng paraan, pababain niya kung hindi tanggalin yung utang na yan. At, huwag ka naman kukwento sa inyo iba pang mga problema. Siguro nakita naman yung litrato ko noong 2010. Mas makapal ang buhok ko nun. Anyway, imbis na iwanan natin doon sa bad news, doon tayo sa good news. Okay, tapos, ako papakinggan nyo, pakinggan ba niyo yung kolumnista ang kritiko ko, o mamaya ay nasa TV na natin makikita ng stasyon. Tingnan lang po natin ano ba yung mga facts, no? Ano ba yung katotohanan. Number 1, ang GDP growth natin last year, 7.2%. No? Meron na tayong gulo sa Zamboanga, meron tayong earthquake sa Bohol at sa Cebu, meron pa tayong bago kay Yolanda. Santi. Ganda ng pangalan, Santi. Minalasal kami sa gitna ng Luzon naman doon. Tapos, Yolanda. Ngayon si Yolanda parang ayaw naman maulila. Itong taon na pumasok, meron na tayong Agaton, meron pa tayong Basyang. Pero, Leta, 7.2% growth, medyo buhay-buhelo pa lang ekonomiya ng buong mundo, maraming bansa medyo alanganin na sitwasyon, pero tayo yata para second biggest growth, no, in Asia. Okay. Yung World Economic Forum's Competitiveness Report, tumalong po tayo ng 26 spots. Noong 2010, nasa 85th tayo. Ngayon, nasa 59th place tayo. The World Bank and International Finance Corporation Ease of Doing Business, 30 place jump from 138 to 108 in 3 years. No? Sa TESDA naman, no? Nung pagpasok natin, may study ng DBM, something in the neighborhood of about 26 to 28% ng graduates ng TESDA nakakahanap ng trabaho. Ngayon po, on average, for all sectors combined, 62% na. In certain sectors, no, it is between 70 to the high 80s. Yung high 80s sa, semiconductor to, no? 70 plus sa BPO industry. Right. Now, bago natin iwanan yun, ako alin-alin ako, may nakita akong mga ad sa business processing outsourcing. Sabi nung isa, no, magpa-interview ka sa amin. Mag-apply ka lang, interview. Pagkatapos mo ma-interview, no, may sagutan namin almusal mo sa, maanong sabihin na nagpa-plug ako, doon sa isang fast food franchise na dayuhan. Tapos may nakita akong mas bago. No. Pag natanggap ka ng kumpanya, sagot na raw nila yung hapunan nyo sa Max. No. Sabi, napag-isip ko, hapunan sa Max? Hindi ba pag tayo natanggap sa trabaho, nagbo-blow out tayo? Yung parang pahirapan na makakuha ng talento. No? Ang hirit nila ngayon, pati na yung pang-blowout mo, sasagutin na namin, dito ka lang mag-apply sa amin. Okay. So, tapos, ilan sa atin, no? Kayong lalong nandito sa ibang bansa, ilan sa inyo ang umalis na nung bata kayo, no? O mas bata kayo, parating nakita no vacancy. Ngayon naman po, katakot-takot yung wanted. At yung wanted, hindi yung mga tipo ni Palparana, hindi ganun wanted. No? Wanted operators ng heavy equipment. Wanted for immediate hiring ko, no. Tsaka, tanong na rin ako, yung talagang padalas ng padalas sa maraming lugar, puro ganun. Wanted for immediate hiring. Okay. Now,
Ang hinahabol ko natin, konti pa kung sa report card. Nung classroom, ito share ko na naman sa inyo problema. Nung nagkaroon na ng inventaryo, ilan ba ang kailangan natin eskwelahan sa mga bata? Alam mo nyo kasi, nung yung pinalita ko, sabi niya, wala na tayong kakulangan sa classroom. No? Tapos, siguro parang tama yun. Ano ba ibig sabihin nun? Yung classroom, gagamitin natin ng at least twice in a day. Kung pwede, 3. And in certain cases, sabi sa akin, umabot ng 4 shifts. Yung factory, wala ko yata 4 shifts. Pero isipin nyo, grade school, pauwiin mo ng anong oras sa gabi. Dahil kulang na classroom, times 3 ang gamit ng bawat classroom. O di wala na ang shortage. Baka hindi mo na pauwiin yung bata. Anyway, aminana natin 66,800 classrooms na kulang. Okay. Ngayon, ganoon lang pala. Pisa mo na gawin, matatapos rin yan. Tama po yun. Pero ang budget po natin, kaya lang supportan 8,000 classroom kada taon. Dahil marami pa ibang panggagamitin siyempre yung budget. So, 6 na taon na binigay nyo sa akin, 8,000 kada taon, 48,000 lang magagawa natin. Pag alis ko, may utang pa akong 20 plus thousand. Tama ba? So, imbis na matuwa kayo sa akin, baka galit pa kayo sa akin na, oy, hindi po may utang ka pa, alis ka na dyan. Pero, ibinalita po sa atin ni Brother Armin na noong 2013, kalinsunod ng kanyang pangako, napatapos na po, hindi 66,800 classrooms, napatapos po 66,813 classrooms. Lumampas pa doon sa pinangako niya. Nauna ho doon, 2.5 million chairs for the students. No? Backlog yun, natapos 2012. Textbook, 61.7 million. Natapos na rin po yung backlog 2012. Yung libro, kinatutuwa ko doon, yung mula 50 plus pesos kada libro, naging 30 plus na lang po ito libro to. Nabili natin pa yung kailangan, lahat ng bata, meron ng yung kanilang average of 5 textbooks per child. Okay? Now, siguro dito yung pinaka-importante. So last year nga ako, no? Nag-umpisa sa Zamboanga, napunta ng Bohol, may Santi, tapos medyo feeling mo, di ba parang, kanyari sa Zamboanga, mahigit 100,000 katao pinapakain natin araw-araw. Nakaya natin yun. Nahuli, hindi lang natin nasupil yung rebellion doon, nahuli pa natin ang buhay ang marami doon sa mga nagtangkang umalsa at na-rescue natin yung mga hostages. Medyo, okay na rin tayo dito. Hindi disaster ang nangyari. Yung sa Bohol, no? Sabi natin sa Zamboanga, ibabangon namin kayo ulit. Mas mabuti kaysa dati. Sumunod yung Bohol. Pagdating doon, kinabahan sila. Meron pa ba natira para sa amin naman? Meron rin para sa inyo at para sa Cebu. Huwag kayo mag-alala, babangunin namin kayo. No? Na mas mabuti pa kaysa sa dati. Dumating yung si Santi, medyo mas minor kaysa doon sa dalawa. Nung dumating yung Yolanda, no? 44 sa 81 probinsya natin apektado. Okay. Tinataya po ng mga 16 million na katao ang nagulo ang buhay dahil dito kay Yolanda. At yun ang patapos na yung budget. Ang dami na pong ginamit natin doon sa calamity fund at sa budget para nga matugunan yung mga nauna. At hindi maiwasan, may mga nagtanong po sa akin sa text. Tinatanong ko, kamusta ka? At sa totoo lang, ang sagot ko sa kanila, okay ako. No? Hindi dahil yung iba mo parang sabi na, parang, alam mo, hindi naman sunod-sunod ang problema ko. Sa'yo, patong-patong. Ano ba pinagkaiba ko na, di ba? Yung sunod-sunod, may problema, naayos na yung problema, susunod na problema, sunod-sunod. Pero may inaayos ka palang problema, may darating na problema, papatungan na isa pa, patong-patong. No, sabi ko parang, may karapatan ba akong bumigay? May karapatan ba akong humina ng loob? Siguro bigyan ko na isang ehemplo ng isang mayor sa Eastern Visayas. Nung papunta kami, doon sa kusan na pupulong yung mga tao, nandun siya sa kabila sasakyan, kunento ng mga miyembro ng kabinete, na sabi niya, alam niyo sa totoo lang, gusto ko nang bumigay. Dumating yung along ganito kalaki, dinala ko yung mga kababayan ko dito sa bundok, tiniisa lang namin ulan, magkalagdata lang kami, sipunin kami, kaysa naman malulot kami dyan sa tubig na yan. Siyempre, lahat sila nakatingin sa akin bilang mayor, ako dapat ang tutugon sa lahat ng pangangailangan dito, mula pagkain, kuryente, transportasyon, paggagamot, etc. At sa harap nila, kailangan pakita kung gaano ako katibay. Ngayon sabi, sa totoo lang, gusto ko na subuko, pero hindi pwede yun. Kaya pwede sa inyo na ako maghihinaing. Habang nando sa loob ng kotse na sila lang. Then, tao naman tayo lahat eh. So, sabi ko sa lahat ng nag-text nga sa akin, ako, okay ako. At ano ba ibig sabihin ng okay ako? Okay ako dahil, no? Marami pong mga ibang bansa tumutulong sa atin. Tulad nga ng Malaysia, may $1 million na, may 10 C-130 pa, may mga
mga kailang armed forces pa na tumulong sa atin. No? Okay ako dahil meron akong kabinete na talaga naman hindi na naghihintay. No, itulak mo, yung utusan mo, sipain mo para gawin yung trabaho. Bago ka magtanong, may sagot na. No? Pero palagay ko, higit sa lahat, no, okay ako. Dahil ang mga Pilipino talaga, pwede madapa. Pero hindi na nanatiling nakadapa. No? Gulat na gulat to, mga nakakausap natin na nakadalaw sa mga apektado ni Yolanda. Bakit raw gibang-giba yung bayan? Yung tao nakangiti pa. Yung parang handa ng, di ba, ako, 1 week after Yolanda, no? Pagpasapit ng Yolanda, unang 2 araw nagpunta ako ng Tacloban, huwag na natin pag-usapan yung Tacloban. Pero doon sa ibang lugar, no? Doon sa unang linggo, tapos sa Yolanda, ang hinahanap na sa akin, kailangan ho namin ng bini para makatanim na kami ulit. Kailangan ho namin maibalik sana yung mga bangka para matuloy na yung trabaho ng mga mangingisda. Puro, paano ba namin ibubuhay ulit o iumpisahan ulit yung aming hanap buhay? Hindi yung kawawa naman kami. No? Ano ba kasalanan namin? Bakit kami na? Wala na akong ganun eh. Diretso na doon sa dumaan yan, may problema tayo, ayusin na natin ngayon. Kaya ako okay. So, mga kasama, simple-simple lang po ito. Yung ang hinahabol ko, balikan ko yung tanong kanina, may magagawa ba akong pagbabago? Number 1, sabi ko, hindi ko magagawa mag-isa na ayusin lahat ng problema ng Pilipinas. Pero habang naniniwala sa aking taong bayan, sumasama sa akin ang aking mga boss, no? At tumutulong tayo sa direksyon na tahakin talaga yung tindahan, oras lang pinag-uusapan bago natin maabot yung gusto nating abutin. Okay. So, pagkatagal-tagal na problema, ang dami nagtatapos sa universidad, sa mga kolehiyo. Pagtapos doon, sama sila sa unemployed. Okay. So, ang habol natin ngayon, no, tinatawag ang mantra namin, inclusive growth. No, lahat ng ginagawa natin tungo sa yung pagpalaki ng ekonomiya ay wala nga may iwan. Ano ibig sabihin nun? Meron tayong tinatawag na 4Ps program, Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang layunin doon, panatiliin yung bata sa eskwelahan. So, bibigyan natin ng sustento yung pamilya na insentibo para panatiliin mo ang anak mo nasa elementaryo. Okay. Ngayon, may bagong study, Philippine Institute for Developmental Studies, sa ilalim po ng NEDA, napag-aralan at natuklasan nila, pag isang bata nakatapos ng high school, dumadagdag ng 40% ang kaya niyang kitahin. So, this year no, mula 3.9 million families na tinutulungan itong programa ito, napupunta na tayo sa 4.4 million families. At isasama na natin yung high school para naman yung makapagtapos ng programang ito ay mabigyan ng oportunidad na nandun sila sa mas mataas na kikitain dahil meron na silang marketable skill. Yan naman po sa pakipag-ugnayan sa TESDA. At ang TESDA naman at iba pa mga sangin nating gobyerno, kinakausap pa industriya. Ano ba ang kailangan yung mga skills? Ano ba ang kailangan yung talent para mapanatili rin yung growth nyo? Hindi tayo nagkakanya-kanyahan. No? May kailangan sila, may parang tayong pampuno, kailangan ng trabaho ng ating kababayan, no? Hahanapan natin sila at gagawan sila ng trabaho. Hindi yung nagwawali sa karsada. No? Para lang masabing, no, itong quarter na to dumami yung nagtatrabaho. Yun, talaga habol natin maging permanente. Tapos magkaroon ng tinatawag nga na virtuous cycle. Yung nakapagtapos, mas malaki kita, mas maayos yung kanyang susunod na pamilya. Di ba? O yung pamilya kanyang arugayin. Ngayon po, papasok na rin ang Pilipinas sa tinatawag ng demographic sweet spot kung saan majority ng populasyon natin ay magiging working age. Kailan mangyayari ito? Next year, umpisa na rin. Pwedeng umabot ito ng 30 to 40 years na karamihan ng populasyon natin ay nasa working age. Okay. Now, by 2019, there are studies that are saying we will hit the so-called inflection point kung saan ang per capita natin magiging $6,000 plus per person. And when we get to that point, then our people will be able to really have yung parang disposable income that will accelerate on a very steep slope the growth of our economy. Okay. What we're doing right now is to ensure that everybody has the opportunity to participate in the growth that we're experiencing now, but more so in the explosive growth that we are expecting shortly. Sa Mindanao po, kanina may nagbanggit,
na dapat abad tulugan natin yung nasa Muslim Mindanao. Tago natin ito ngayong Bangsamoro at hindi lang po yung Muslim. Lahat ng nandun sa Bangsamoro na napag-iwanan, lalo yung pagpasok ko sa opisinang to, pag sinabi mo, saan ba pinakamataas na yung child mortality rate sa ARM? Basta maghanap ka ng pangit na statistiko, kadalasan sa ARM. So, aminumungkahi ko po ngayon, at yun po yung tatalakayin batas, ginagawa na po ng Transition Commission, ay siguraduhin natin, for want of a better word, yung tinatawag na affirmative action. Napag-iwanan sila as a region. Dapat naman bigyan natin sila ng dagdag na kakayahan para makahabol at para makapantay. Yung bang mabigyan rin ng pare-parehong oportunidad. Hindi ko pinapakako na pare-parehong resulta. No? Meron nung kumakayod, merong ayaw. Pero lahat dapat may oportunidad. Okay. Kanina may nagpanggit doon sa PDAF, no, na issue. Palagay ko naman, alam nyo na malapit na po na magsasampa ng kaso ang ating ombudsman at ginawa po natin maglikom na ebidensya laban sa mga tiwali. Okay. So, nung ako po'y nangangampanya, meron akong isang nakausap na hindi naman po, sabihin lang natin nakakatanda sa akin. Babae po siya, sa WebIC kung naalala kong tama, kinausap siya. Sabi niya sa akin, mag-iingat ka, marami kang bubungguin. At sabi ko nung ako, ang tatay ko, Pinas lang, walang pagbabago mangyayari. No? Wala naman po yatang punto. No? Sayang lang yung sakripisyo niya. So, noong 1983, para sa akin, no, sa punaking ina, mga kapatid, at ipa mga kasama namin, tumawid na kami ng linya. No? Namili kami, mabuhay ka, nayuko ka lang nayuko, na lahat ng nakikita mo mali, wala ka nakita, huwag kang magsasalita, wala ka narinig, asahan mo na lang na sana, di ka tamaan, or, yeah, gamitin yung pagkakataon para talaga magkaroon ng pagbabago, para naman may isa-isay ang lahat na nagsakripisyo para mabigyan tayo lahat ng pagkakataon na baguhin ang ating kinabukasan at tayong humubog na ating kinabukasan. So, palagay ko naman po, no, yung malaki-laki na narating natin mula noong 2010. At palagay ko nga ho, kumbaga ito yung, kumbaga sa Olympics na swimming, nandun na tayo sa diving board. No? Makapangit naman ng diving. Mga dapat trampoline na lang. Pero ulitin ko ako, no? Hindi tayo pupunta doon, tsamba. Hindi tayo pupunta doon dahil may awa lang Diyos. No? Pupunta tayo doon dahil ginabayan tayo ng Diyos, may awa sa atin ng Diyos, at tutulungan tayo ng Diyos tumuho doon dahil ito ang tamang direksyon. At lahat po nito, no, para sa akin nagmumula, no, na nagbabago na po talaga kaisipan. Nabubuhay tayo hindi para sa sarili talaga, pero nabubuhay tayo para sa ating kapwa. No? Yung wala akong dahilan na yung susunod na salinlahi, daanan yung problema dinaanan natin na nagtulak sa atin dito sa kanya-kanya natin tandaan ngayon. Palagay ko po, may obligasyon tayo at ginagawa na natin at gagawin pa na ipapamana natin sa salinlahi o sa mga susunod na salinlahi ay di habak mas maganda kaysa sa dinatan natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat.